Hello mga karelasyon, ladies. Ang topic natin ngayon ay ang mga 10 dahilan kung bakit merong mga babaeng hindi naman kagandahan pero sadyang lapitin ng mga kalalakihan. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, manood ka. So, diretso na tayo. Number 1, ito yung madali silang lapitan at kausapin. Alam nyo, ang mga kalalakihan, kapag nakikita niya sa babae na medyo merong aura o ugali na matapang, masungit, parang galit, kiss na agad yun. Kahit gustong-gusto ka niyan, medyo may pag-aalangan yan. Hindi yan basta-basta lalapit kapag alam niya na mahihirapan lang siya o mapapahiya siya, okay? So, ano ba dapat gawin? Alam niyo, napakasimple lang. Dapat maging palangiti ka. Huwag kang makita ng sobrang kaseryosohan o yung parang ang hirap mong kausapin. Huwag ganon. Dapat yung dating mo ay magaan ang dating. Okay? Kapag ganyan ka, sigurado na maraming lalaki ang makakapansin sa'yo. Number 2, masayang kasama. Alam nyo, ito talaga ang very attractive o kapansin-pansin na magandang ugali or katangian ng kahit sino man, babae man yan or lalaki. Yung masayahing tao, kung ikaw yung babaeng ganito, sigurado na maraming tao ang makakapansin. At sa part ng mga lalaki, nako, sino ba naman ang ayaw sa company ng isang babaeng masayahin? Number 3, hindi sila mahilig makipag-kumpetensya sa kapwa kababaihan. Marami kasing mga babae na kapag merong ibang babae na nakikita nila na isang threat sa, siyempre, sa dating world, sa mata ng mga potensyal na manliligaw, sinusungitan nila ito o pinapakitaan ng maling ugali o kaya gusto nila na ako yung mas maganda, ako yung mas magaling, ako yung mas angat. Huwag ganon, okay? Kapag ganyan ang pinapakita mo, pagpapakita lang yan ng matinding insecurity mo sa sarili mo. Hayaan mo yan. Sa halip na magpakita ng ganyang ugali, just be yourself, okay? Kung ano yung meron ka, show it. Ipakita mo na confident ka sa sarili mo. Na kahit maraming ibang magaganda dyan, hindi ka nadadaig. Hindi ka nagpapakita ng kahinaan, okay? Kapag ganyan ka, magiging stand out ka sa paningin ng mga lalaki. Kahit hindi ikaw yung kagandahan, pero yung ganyang ugali, ganyang karakter, kapansin-pansin yan sa mga lalaki. Number 4, marunong tumawa sa mga pagkakamali. Alam niyo, ito yung isang magandang trait na kapag ikaw ay nagkamali, nadapa, o kaya napahiya, hinahayaan lang, kibit balikat lang, o kaya tinatawanan, tumatayo, bumabangon, and then move on. Hindi yung tulad ng iba na porket nagkamali sila o napahiya, nagkakaroon sila ng negative emotions tulad ng pagganti o kaya pagkakaroon ng mga feelings ng anger. Huwag ganon. The best way to do is move on ka. Tawanan mo na lang. Yung mga ganyang nangyari sa'yo, gawin mong aral. Mas galingan pa sa mga susunod na mga gagawin mo. Ang ganyang gawain ay kapansin-pansin at maraming lalaki ang hahanga sa ganyang mga ugali or gawain. Okay? Number 5, direct to the point. Kapag nagsasalita o nagbibigay ng opinyon, hindi na yung nagpapaligoy-ligoy pa. Hindi na kailangan ng mga maraming pasikot-sikot o mga pambobola. Kapag may problema, diretsong sabihin. Yung nararamdaman nila, open yan. Ang mga ganyang mga traits ay nagpapakita ng maturity, ng self-discipline at confidence. At lahat ng ito ay kahanga-hanga sa mga lalaki. Siyempre, sino ba naman ang hindi makakapansin sa ganyan? Number 6, hindi maarte. Alam nyo, ang pagiging maarte, okay lang naman ang mga ganyan. Huwag lang yung sobra-sobra, yung tipong nakakabwisit na, nakakainis ng tignan, okay?
So kung ikaw yung babae na walang mga ganitong kieme, arte sa katawan, naku, sigurado na maraming lalaki ang mas gustong makipagkaibigan sa iyo. Eh siyempre, saan ba nag-uumpisa ang attraction? O kaya yung mga relation, eh di sa mga pagkakaibigan, di ba? So yung arte na yan, iwasan na. O kung kaya mong tanggalin, the better. Number 7, ito yung funny na kasama. Ito yata yung isang napakagandang trait at sobrang attractive lalo na sa mga nagliligawan, sa naghahanap ng potensyal na partner. Yung taong palatawa, funny, marunong makibagay, marunong sumabay sa mga kulitan, tawanan, pikunan, hindi napipikon, di ba? So kung ganyan ka, sigurado na ang mata ng lalaki ay nasa iyo. Siyempre, ikaw yung tao na masayang kasama. Number 8, marunong makinig. Okay? Napakahalaga ito. Kasi lahat tayo may mga pagkakataon na dumadaan yung mga problema, nagkakaroon ng mga hindi magagandang nangyayari. So, kapag merong mga tao na nag-o-open up sa'yo, nag-share ng kanilang problema at ikaw yung babae na talagang sincere na nakikinig, tahimik ka at nandyan ka para magbigay ng comfort, sapat na yun. Ang mga taong ito ay kailangan lang ng karamay. At kung nakikita ng lalaki ang ganyang ugali, sigurado na marami ang makakapansin sa'yo. Number 9, marunong mag-appreciate. Hindi lahat ng bagay ay kailangang bongga, kailangan laging mahal, kailangang pinaggagastusan. Hindi. Hindi mahalaga ang presyo. Ang mahalaga yung effort at yung thought na nandoon. Kapag tinulungan ka, nagpapasalamat ka, ang mga ganitong maliliit na gestures ay kapansin-pansin at sigurado na marami ang hahanga. At sa mga part ng lalaki, napakagandang ugali yan at sigurado na marami ang gustong makipagkilala sa iyo. Number 10, hindi lang puro ganda. Ang ganda, napakahalaga yan kasi dyan talaga naa-attract o pumupukaw ng pansin sa mga kalalakihan. Pero ang ganda ay lumilipas. Ang mahirap dyan ay puro ka lang ganda na walang laman o yung literal na walang bitaw, wala ring kwenta yon. Ang lalaki, kung nakita niya yung kagandahan mo sa pisikal na aspeto at maganda pa ang ugali mo, nako, sigurado, na patok ka sa paningin ng mga lalaki. Ibig sabihin, hindi lang ganda ang meron sa'yo, kundi nandyan na yung magagandang values, magagandang ugali. Lahat yon kapag pinag-isa mo, ikaw na talaga. 2,000 years later. So ladies, hindi maikakaila na ang physical attraction ang unang napapansin. Pero hindi ito ang tanging dahilan kung bakit may nalalapitan at nagiging espesyal ang isang tao. Sa maraming pagkakataon, ang babaeng hindi umaasa sa kagandahan lamang ang mas nagde-develop ng mga katangiang nagtatagal sa isip at puso ng iba. At iyon ang mga dahilan kung bakit may mga babaeng hindi man tinatawag na pinakamaganda, pero sila naman ang laging pinipili sa bandang huli.